Pawang kasinungalingan. Ganito inilarawan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang testimonya ng self-confessed Davao Death Squad member na si Edgar Matubato. Pinag-aaralan naman ang kapatid ni Pangulong Duterte na si Jocelyn Duterte na magsampa ng reklamo dahil sa anyay malisyosong akusasyon ni Matubato na ipinapatay rin daw ang kanya di umanong dance instructor o DI. Samantala, matapos ang pagdinig ng Senado kanina, sinabi ni Senator Laila De Lima na napapanahon ng bisitahing muli at pag-aralan ang batas patungkol sa presidential immunity. May report si Susan Enriquez. Umalma ang kapatid ni Pangulong Duterte na si Jocelyn sa salaysay ni Edgar Matubato na ipinapatay sa Davao Death Squad ang kanyang dating dance instructor. There's one thing I hate is to be humiliated in that manner. That's not true. It's not true. Pinag-aaralan ng presidential sister na magsampa ng reklamo kaugnay ng malisyoso umunong pahayag ni Matubato. Sa kanyang testimonya, idinawit naman ni Matubato sa umunoy Davao Death Squad si NBI Director Attorney Dante Geran. Pero itinanggi ni Geran ang paratang laban sa kanya ni Matubato. Sa 26 na taon daw niyang paninilbihan sa NBI, ginawa raw niya ang kanyang trabaho ng matapat at patas. Bagamat kilala raw niya si Matubato, hindi raw niya ito kailanman isinama sa kanyang trabaho dati sa Davao City. Binanggit din ni Matubato sa kanyang testimonya na iniutos daw ni Pangulong Duterte noong 2010 ang pagpatay sa 4 na bodyguard ni dating House Speaker Prospero Nograles noong nakalaban niya si Duterte sa pagkaalkalde ng Davao City. Pero sa isang pahayag, itinanggi ito ni Nograles. Wala raw siya mga security personnel na napatay noong tumakbo siya sa pagkaalkalde ng Davao City noong 2010. Kung totoo raw ang sinasabi ni Matubato, dapat ay humingi siya noon ng proteksyon mula sa kanya. Ang Malacanang nais daw munang marinig ang kabuoang pahayag ni Matubato bago sila maglabas ng buong pahayag kaugnay nito. Ikukonsulta raw muna nila kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga pahayag ni Matubato bago sila magbigay ng buong komento. Pero sa personal na pananaw ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, no, I don't think he's capable of giving a directive like that. Di ba, inimbestigahan na nga noon yan nung Commission on Human Rights nung sinaunang panahon nung mayor pa o si Pangulo at wala namang charge, wala naman silang nakitang direktang ebidensya. Whatever testimonies, whatever statements that the person is saying is his own statement, and you will have to await proper investigation regarding the matter. All citizens should maintain a sense of sobriety and maintain a sense of objectivity. Ayon naman kay Aguirre, pawang kasinungalingan daw ang mga pahayag ni Matubato. Itong tinatawag na lying coach witness, tinuruan lang yan. Tinuruan lang yan. Kasi kung yan ay you could not be admitted under the Witness Protection Program nang hindi ka nag-execute ng affidavit. Tinanong naman ng media si Senadora Laila De Lima kung ano na ang mangyayari matapos ang testimonya ni Matubato sa Senado. Kasi kung tatanungin niyo ako, ano ba mangyayari after this? Sa totoo lang po, hindi ko alam. Ang Diyos lang siguro makakaalam kung I'm really scared also. Na ano na naman mangyayari sa akin ngayon. Ani De Lima, panahon na raw siguro para muling pag-aralan ng batas na nagbibigay ng immunity sa Pangulo laban sa asunto. Mahirap talaga namang sagutin yan. Unang-una nga may presidential immunity from suit. Pero siguro it's time to revisit or rethink that doctrine. This is just an academic discussion. Paano nga kung merong na-elect na halal na Pangulo na mass murderer pala, serial killer. Susan Enriquez, GMA News. Credibilidad ba ito si Matubato? Awang ko sa apelido pa lang, nililink na nila sa akin yung apelido Matubato, ako si Bato. So nalilink agad sa akin. Hindi ko alam kung ano talagang motibo niya. Hindi ko alam. Sir, yung hearing na to, sir, di ba supposedly to probe yung killings in the war on drugs? Nagulat po ba kayo na parang yung Davao Death Squad yung naging factor? Nga bumalik doon sa Davao Death Squad na kala ko nga extrajudicial killing sa war on drugs. Yung mga pinagsasabi niya, ilang years na yun noon pa. At saka yung, isa pa yung sinasabi niya na pa-octave ako, yung panahon ng pa-octave ako, hindi man si Presidente Duterte ang mayor noon ng Davao. Si Atty. Bendy Guzman man ang mayor noon.
Bakit pa nila ilink doon sa kay Presidente? Kanina sir, napagtalunan din yung existence ng DDS bilang dating official po ng Davao PNP. Nag-investigate din kayo sa DDS, sir? Alam ko, ilang beses ko, yung DDS na sasabi nila, creation lang yan ng media. Ang media nagkumpuni ng pangalan yan, Davao Death Squad. Pero wala talagang tao na sasabi mong Davao Death Squad na isang grupo. Walang ganun. Alam ko mayroong vigilante dyan dahil may namamatay nga eh. May namamatay. And ever since magtanong kayo sa record ng Davao, ilang beses ko hinahamon itong mga vigilante o kung tawagin man yung Davao Death Squad, kung yan man ang gusto ng tawag, sa yung mga vigilante. Ilang beses ko yan silang hinahamon ng barilan. Hinahamon ng barilan. Ayaw ko yung ginagawa nila na extrajudicial killing. Sa investigation Tapunan ka ng laway ko. Sige, lapit pa. Tapunan ka ng laway ko. Pero sir, so ano nga? Sir, lumabas ba yung pangalan ni Edgar Matubato dati, yung pag-investigate sa DDS? Wala. Hinahabol niyo at Ang pangalan ng Matubato, yung Matubato, naririnig ko lang yan. Naririnig ko na tirador daw. Tirador. Alam ko tirador, pag sinabi mong tirador sa Davao, yung mga gun for hire, yung binabayaran para kumikitil ang buhay sa mga personal na atraso, yan yun. Did you also try to arrest din po itong Matubato dati, sir? Kasi nga, nabanggit mo nga, sir, familiar yung pangalan niya. Familiar. As Kung kilala ko yung mukha na noon, matagal ko lang hinuli yan. At pag hinuli ko, alam ko lalaban yan dahil hitman nga eh. Tirador nga, lalaban. Wala na, matagal na kami nagkabarilan yan. Pero hindi ko pa talaga nakita yung mukha na yan. Hindi ko nakita yan. First time. Ngayon nakita ko dito. Sino question yung presentation ni Matubato despite kasi ang inimbestigan natin ni JK naman bakit napunta sa DDS? Ay, tanongin niyo yung chairman ng Senate Inquiry. Ha? Yung presentation niya as witness sa DDS. Pero hindi naman siya witness sa EJK. Kaya nga, that's why nagulat ako bakit umabot doon sa Davao Death Squad na gano'n. Nakala ko war on drugs na extrajudicial killing ang pag-usapan dito. Bakit umabot tayo doon sa gano'n? parang ang Pero binabanggit sir, niyo po. dahil may umamin siya na may mga pinatay siya, part daw siya ng DDS, magbi-build up ba kayo ng kaso laban sa kanya? Anong balak po ninyo? Kung ipagkitiwala siya sa amin ng Senado, kukupin namin siya, gawin namin siyang state witness. Bisigahan natin. Kung ibigay sa amin. State witness against whom, sir? Against kung sinong gustong papailang kaso. Kung sinong pinapapatay. Sinong nagpapapatay. Pero maniwala ka kayo, magtiwala kayo Senado sa amin, gano'n. Ibigay kayo sa amin ng chairman yun. Pero sir, kukupin niyo, tinutulungan po niya si Presidente. Oo. Go ahead. You can charge the President anytime kung gusto niya. Oh. But how would you describe him, sir? Anong tingin niyo dito kay Matubato? Yun nga lang, yung the timing of his presence dyan sa hearing na yan is questionable na in the first place. Kasi, yun nga, akala ko ang war on drugs itong pag-uusapan, yung extrajudicial killing in relation to the war on drugs. Bakit yung kay Matubato matagal na masyado yan, noon pa sa Davao Death Squad pa na era yan. Ang binabanggit niya kasi sir, Sir, yung kasi sa ang sinasabi po, yung pattern daw po kasi na may death squad doon sa Davao, ginagawa daw po ngayon nationwide. At you just PNP chief, anong masasabi niyo doon? Ang galing naman. Ako kaya kong ipapagawa sa kanila yung ginagawa doon sa Davao, yung sa buong Pilipinas. Tanungin niyo yung mga subordinate commanders kung may instruction akong gano'n sa kanila. Na kung ano yung nangyari sa Davao, gagawin dito. Wala akong instruction na gano'n, na mga extrajudicial killing. Never ako nagbigay ng instruction na gano'n. Walang death squad, sir. Saan? Dito? Yes, sir. Oo. Mahirap nga i-prove ngayon sa Davao, dito pa kaya sa buong Pilipinas. Sir, anong masasabi niyo doon sa call ng United Nations na itigil na yung extrajudicial killing sa bansa? Kung gusto nilang mahinto, sabihan mo rin nila yung mga drug personalities na huminto na sa kakabinta ng droga at huminto na sa kakalaban sa pulis para mahinto na itong patayan. Ibig sabihin, sir, sangkot yung mga PNP sa patayan na to? Yung ibig mo sabihin, yung police operations yung namamatay sa police operation, dapat hindi sila lumaban. Hindi sila magkipagbarilan sa police. At hindi sila magbibinta in the first place para wala mangyari. Otherwise,
gusto nyo, hinto na kami. Magkakaroon ng drug holiday buong Pilipinas. Hinto na namin. So, tuwang-tuwa mga drug lord ngayon. Yayaman naman sila, back to business na naman sila. So, anong kinabukasan ng Pilipinas? Kaya nga, ako, I'd rather have a national police force run like hell by Filipinos than to have a national police force run like heaven under the dictates of foreigners. Yan ang gusto kong para sabihin sa kanila. Bakit kailangan lang diktahan yung aming trabaho? Hindi naman silang amo ko. Ang amo ko yung Filipino people. Kung tuwan-tuwa yung mga Pilipino sa nangyari ngayon dito sa Pilipinas, bakit ko sila intindihin? They cannot impose their standard sa atin. Anong gusto nila? Diba? Sir, you had a cabinet meeting with the President yesterday. Tama po ba, sir? Si Presidente, nag-meeting po kayo, cabinet meeting po kahapon. May sinabi po ba siya in the context of... Wala, hindi ako kasama sa cabinet meeting kahapon. Okay. After the cabinet meeting lang, nag-usap kami. Tinatawag ako doon for a brief meeting. Ano po yung, kung pwede pong i-divulge certain parts, or what did he tell you in the context of the hearing especially, sir? Wala yun. Hindi about sa hearing, nag-usapan namin yung mga kidnapping doon sa borders ng Indonesia at ng Philippines. Okay. Yan yung topic namin pag-usapan. So, hindi niyo pinag-usapan, sir, yung Senate? Yung Senate hearing, wala. Anong order ni President, sir, regarding dun sa, sa kidnapping dun sa border? Paigtingin yung efforts namin dahil napapahiya na tayo dun sa ibang bansa. Yung mga taga-ibang bansa, nagkikidnap, dinadala dito sa atin sa Pilipinas. Kaya kailangan trabaho kami ng double time. Increased presence, sir? Increased presence dun sa mga border? Yes. Kami at saka AP ang binigyan niya ng instruction. Okay, last question please. Good na tayo? No more? Thank you very much. Nanangawit na ako! Sapagkat panay kasinungalingan na ang pinapalabas dito. So I hope na ang plenaryo ay gumawa na ng pagkilos dito at pag-usapan na to sa caucus man o sa session. Kasi ang witness, hindi man basta papayagan yan nang hindi mo muna i-check na buong katotohanan. Let me point out one point sa inyo. 2014 daw, nandyan na daw yan sa Witness Protection Program. Sino ba ang secretary ng Department of Justice nung panahon na yon? Hindi ba si Senator De Lima? Bakit hindi nila pinailan ng kaso si Mayor Duterte noon? Bakit nung panahon na si Senator De Lima ang nasa loob ng DOJ, wala siyang lakas ng loob sabihin lahat ito? Pero ngayon, nabaliktad na ang DOJ ay appointee ni President Duterte, ngayon maglalakas ng loob. Parang hindi ko talaga makita kung paano papayagan ni Senator De Lima at ng ibang senador mag-present ng witness na ganyan, na palpak na, hindi na nagsasabi ng katotohanan, halata pa na nag-iimbento ng mga kung ano-ano. So it's a very sad day for the Philippine Senate. Senator, nag-usap kayo ni Trillanes, Senator Trillanes. Ano yung nag-exchange? No, alam mo, yung init ng ulo niya sa mga hearing, normal yun eh. Naging kasama ko yan, ika nga sa hirap at ginhawa, minsan malamig ulo, minsan mainit ulo. Nagulat lang ako dahil palalayasin niya ako sa hearing or patitigilin dahil hindi daw ako membro. Pero ang hindi niya alam, kasama ang privilege speech ko sa agenda. So for that purpose, membro ako ng committee. So nung ayaw niya ako pasalitain, so tumitingin ako kay chairman, biglang tumingin sa akin, tapos sabi niya sa akin, hindi talaga kita papopormahin dito. So sabi ko, ano? Sabi niya, baka akala mo papopormahin kita dito. So sabi ko sa kanya, bakit? Senador din ako, halal ako ng tao eh. Anong sinasabi mo? Hindi ako pwede magsalita dito? So ang susunod niya sinabi, yung mga pangarap mo natutupad na ba? So hindi ko na alam kung saan nanggaling yun. So sabi ko sa kanya, anong mga pangarap? Anong sinasabi mo? Hearing ang pinag-uusapan natin. So sabi niya, you're protecting evil. Sabi ko, I'm not protecting evil. So sabi niya, hindi, you're into evil na. So sabi ko, you're evil. So hindi ko nga maintindihan, kung hindi, isa lang intensyon, mawala yung aking focus sa witness. Kasi habang nakafocus ako sa witness, makikita ng tao kung nagsasabi ng totoo o hindi. Nakita nyo naman po, pangatlong hearing na to. Lahat ng oras binibigay natin sa kanila, lalo kay Senator De Lima, sa kanyang witnesses. Bakit ako,
45 minutes, 55 minutes hindi maibigay para mahimay ang witness na to, no? So, hindi ko na malaman kung Committee on Justice ba to or Committee to remove Duterte and place the Vice President in power. I'm not saying the Vice President is involved, no? But definitely some senators, no, more than 2 are involved. Ayaw niyo po mag-agree sa executive session? That's not the point eh. Hindi ko naman gusto malaman talaga yung facts. Gusto ko testingin. Kasi nakakapagtaka. Wala daw siya radyo, wala daw siyang TV, wala daw siyang dyaryo. Pero nakalapit siya sa Senado. So gusto ko malaman, may nag-coach ba sa kanya ng senador? May kumuha ba sa kanya? Anong pinangako sa kanya? Doon ako papunta. Bakit natin gagawin in executive session yon? So I will repeat my question. Bakit paglabang kay Duterte, open session kaagad? Kahit nagsasabi ng totoo, hindi. Pero bakit kapag sa credibility ng witness, mabubuko na kung bakit siya nandito, paano siya dumating dito, biglang executive session na ito. But categorically, sir, are you not agreeing? No, that's okay with me. I'm just saying that's not the point. The point is not kung ano sasabihin niya. The point is not kung ano sasabihin niya sa executive session or dito, pero makita ng tao paano ba siya, alam ba si Jun Lozada, di ba? Ang linaw sa atin kung paano nangyari eh. Akala kasi niya papatayin siya. Galing sa CR, kinuha siya. Kaya siya biglang nag-witness, di ba? Usually kasi ang mga nagwi-whistleblower, either nakokonsensya or napapahamak buhay nila, parang si Ben Harloy, di ba? Yung kinulong din siya. So gusto ko lang malaman yung circumstance, ba't biglang-bigla gusto mo na mag-witness? So dun mo kasi makikita kung nagsasabi ng totoo, hindi. Ang tanong, bakit gusto nila executive session? Saan po nagmula yung allegation ninyo that LP is behind this witness? With this witness, it's very obvious. Nandun yung motibo. And with the actions of Senator De Lima, Senator Trillanes, and to a certain extent, Senator Drilon, may kasabihan sa amin sa Pateros at Taguig, no? If it looks like a duck, it walks like a duck, and it quacks like a duck, it is a duck. Yeah. Napaka-obvious eh. Sir, what sort of plot are you talking about? Like, ano po yung details nito? What are they planning? Senator De Lima has to face the charges against her. And sometimes the best defense is offense. So rather than face yung mga sinasabi sa kanya, anong nangyari sa Bilibid, involved nga ba yung mga ibang close sa kanya sa droga, maglalabas ng ganitong witness. Kaya nga, ang una kong tinatignan motibo, pag natanggal ang Pangulo, sino bang makakaupo? Hindi ba yung kapartido ni Senator Drilon at ni Senator De Lima? From the start, that was very, very, very obvious to us. Sino ba yung last minute na binunot ng mga kalaban ni Duterte para siraan siya ng eleksyon sa bank accounts that turned out to be fake? Si Senator Trillanes. So again, the same people are coming out. And then, sino ba may connect sa mga international parties? Yung Liberal Party. Who are the people spreading lies, misleading facts and figures to the international media? It's their group. Ano ba ang partido ni Chito Gascon? Liberal Party. So for me, if they are determined to tell lies, I'm determined to tell the truth. If they want to punish me for telling the truth, that's okay. But it's very obvious, no? After this witness, that yun ang intention talaga. Sir, sabi niyo nga, bias na si Senator De Lima, would you move for her ouster as I already brought that up nung privilege speech ko, di ba? Sabi ko sa kanila, pwede naman siyang chairman ng Committee on Justice, pero wag mag-chair ng committee na to. Kasi makikita niyo naman basta't may problema sa sagot ng witness, sasaluhin niya. Siya mag-aabogado para doon. Pag iba nagtatanong, gigit na. Tapos, kitang-kita ko naman ang senyales kay Senator Trillanes, magpapa-back up, re-rest-backan pa ako, tapos hindi pa pasalitain, di ba? So, do we want to be fair or gusto natin alisin na lang si Duterte? Ang very ironic lang, these are human rights advocates, so-called human rights advocates, but they don't care about the human rights of the victims. They don't care about the human rights of the president. They don't care about the rights of senators. They don't care
about people who are happier now that they're safe. All they care about is maipwesto ang kakampi nila sa Malacanang. Ano ang reaction niyo na out of order po kayo? Okay lang. I mean, tao naman ang judge doon. Di ba? Kung siya din na magsasabing out of order ako, badge of honor na sa akin. Kasi nakita ko namang ginagawa nila, mali naman talaga. Are you in favor, sir? Boboto ba kayo to place the witness under the Witness Protection Program? No, I am in favor of putting him under guard and protecting him. Because kung may mangyari sa kanya, Duterte na naman ang pagbibintangan. That's very obvious to me. So I want him alive, I want him protected. Because eventually he will tell the truth. And eventually malalaman kung sino nagsusi sa kanya. Thank you.